ang gusto kong gawin ay ang pagguhit at pagpipinta. Kahit na hindi naman ganong kaganda ang gawa ko. Sa pamamagitan kasi nito, minsan ay nailalabas ko kung anong nasa isip ko. At dahil sa National Arts Month ngayon, isa sa mga kilalang artist ang makakasama natin. Si Mr. Fernando Sena o ang tinaguriang father of Philippine Art Workshop. Gusto niyo na ba siyang makilala mga bata? O tara, samahan niyo kami sa pakikipag-usap namin sa kanya. Magandang hapon po, Sir Sena. Magandang hapon naman sa'yo. Magandang hapon. Ganon din sa'yo. Magandang hapon. Magandang hapon din sa'yo. Magandang hapon po. Ganon din sa'yo. Saka sa'yo. Magandang hapon. Kailan po kayo nagsimulang gumuhit at magpinta? Nung ako'y nasa elementary, nag-umpisa akong mag-drawing. Nagtitinda ako ng comics noon at bago ko isoli yung mga natitirang mga comics, Liwayway, Filipino Comics, Special Comics, pinagpa-practicean kong kopyain yun. Kasi gusto ko matuto mag-drawing ng mga tao. Yun, ginagamit ko lang noon, lapis yun. Yung pagguhit yun. Pagdating ko ng high school, nung ako'y third year na, doon lang ako humawak ng pintura. Kasi nung ako'y high school, meron kami tinatawag na vocational course. Yung vocational course na yon ay tungkol yun sa pagpipinta. So, doon ako nag-umpisa. Hanggang sa tuloy-tuloy na, nung ako'y tumuntong ng koleyo, tuloy-tuloy na yung aking pagpipinta. At maraming klaseng mga tema ang aking mga pinipinta. May landscape, mayroong still life, may tao, mayroong mga portrait. Ganun nagsimula. Kailan po kayo simulang nakilala sa larangan po ng pagguhit at pagpipinta? Actually, nung ako'y nasa high school, nananalo na rin ako sa mga painting competition. Nalalagay ako sa newspaper. Sumasali rin ako sa mga exhibition, sa mga iba't ibang artists. At nabarkada rin ako sa mga kilalang mga pintor. Pagka ikaw gawa ka lang ng gawa, maski na anong profession mo, dumadating sa tao yan, whether you like it or not, makikilala ka talaga. Pero ang talagang nararamdaman ko ay yung trabaho ko bilang isang pintor at yung pagtulong sa tao. Kusang darating yon, basta't ikaw ay masipag, may discipline, at talagang dadating yan sa'yo. Ano pong pinagkakaabalahan nyo ngayon bukod sa pagpipinta at pagguhit? Sa ngayon, actually, hindi lang ako abala sa pagpipinta. Meron kasi akong tinayong foundation, ang tawag doon, Art Discovery and Learning Foundation Incorporated. Itong foundation na ito ay tumutulong sa mga batang mahihirap na gustong mag-aral ng painting sa koleyo. Itong foundation na ito, tinayo namin 12 years ago. At nagkaroon na rin kami ng mga 8 scholar na pinag-aral pero nakapagtapos na ang mga 2. Sa ngayon, meron kaming pinag-aaral na isa sa UP College of Fine Arts. Nagtuturo pa rin ako ng libreng workshop sa mga art teachers dito sa Metro Manila. Katulad nung ginawa namin ng workshop for teachers sa Heart Center. Taon-taon yun ginagawa namin yun kasi yun ang project ng foundation namin. Meron din naman akong ginawang mga libreng workshop sa mga senior citizen. Meron ding workshop sa mga cancer patients. Meron din akong ginawang workshop sa mga batang merong chronic diseases. Yan ang ilan sa mga pinagkakabalaan ko. Bukod doon, yung regular na workshop ko, tuwing Miyerkules, may klase ako rito sa bahay. Tuwing Huwebes ng hapon, meron din ako rito. Tuwing Sabado ng umaga sa UP Vargas Museum, paglinggo ng umaga, dito naman sa bahay. Sa bawat paint niyo po, meron po ba kayong inspirasyon? Of course, meron. Una, ang Diyos. No? Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Sa Kanya galing itong talentong ito. Pangalawa, inspirasyon ko rin yung aking pamilya. Dahil pag nakikita ko yung aking mga anak, lalo kong pinaguhusay yung aking mga painting. Kasi anuman ang karangalan na tatanggapin ko, ay damay na rin yung aking mga anak. Tungkol naman sa mga tema na aking pinipinta, mas nagkakaroon ako ng inspirasyon sa ganda ng mga nature, mga bulaklak, mga kalikasan. Gusto ko makakita ng maraming kulay. At nakikita ko itong maraming kulay na ito sa ating kalikasan. Pero ang mahalaga talaga dyan, dapat, para magkaroon ka ng panghabang buhay na inspirasyon, ang Diyos importante. Dahil itong talon natin, galing ito sa taas.
Maraming salamat po. Maraming salamat din. At naasahan ko na makikita ulit tayo sa mga susunod na panahon. Yan ang ilan sa mga pinagkakaabalahan ni Mr. Sena. Tumutulong siya sa mga mag-aaral na gustong matutong gumuhit at magpinta kahit wala namang gaanong kakayanan. Kahit nakapos minsan, talagang pinaglalaanan niya ng panahon at lakas para mapuntahan ng mga kabataan na gustong matuto sa kanyang piniling larangan. Buti na lang at may ibinigay na talento sa kanya ang Diyos. Magagamit niya upang makatulong din sa mga taong nangangailangan. Dahil tinawag siyang Father of Philippine Art Workshop, ay bahagi na rin siya ng Philippine Art History. Mabuti pa, samahan niyo ulit ako bukas kung laloobin ng Diyos, aalamin natin ang iba pang mga bagay tungkol sa history ng arts dito sa atin. Hanggang sa muli, dito lang sa Ben